4x4 compact SUV. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Toyota San Fernando. 2026 Toyota Land Cruiser FJ TX. Yung price, 2,235,000 pesos. Maganda yung design ng front end, modern and rugged look. Halos same yung styling sa Tamaraw. Naka-projector LED headlamps with DRL. Wala nga lang fog light. Wala ring front camera. Gloss black yung side mirror cover. Walang camera. Wala ring blind spot monitor. Sa opinion ko lang, parang hindi na match yung ganitong side mirror para dito sa FJ. Naka-aftermarket wheelset yung display nila dito. Pero yung stock, naka-steel rims. Naka-disc brake sa front and rear. Gloss black yung door handle with smart entry button. Mataas yung ground clearance, pero ito, mataas siyang tignan kasi mas malaki ng konti yung tire size compare sa stock. Pagdating sa side profile, maganda siya. Para siyang pinagsamang Prado 250 at FJ Cruiser. Walang side stepboard tong TX variant na okay lang naman kasi mas malinis siyang tignan. Check natin yung interior. Black leather seats. Manual seat adjustment sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Hard plastic din yung armrest. Power window switch na automatic. Urethane steering wheel. Naka-hydraulic power steering pa rin to, kaya expect nyo na medyo mabigat yung steering feel. Tilt and telescopic adjust yung steering column. Push start ignition. 7-inch meter cluster. Hindi siya full screen, pero ganito rin yung sa VX variant. Pagdating sa visibility, okay naman, mataas yung ride height. Kitang-kita yung hood. Medyo makapal lang yung A-pillar, kaya additional blind spot. 9-inch infotainment screen. Walang volume knob, wala ring physical button. Dual zone climate control. May USB-C port. 6-speed automatic transmission. 4-wheel drive control. Equipped to ng second start. Magandang gamitin to sa slippery surface. Mag-start siya sa second gear imbis na first gear para mabawasan yung wheel spin sa takeoff. Manual handbrake. Hard plastic yung center armrest. Check natin yung storage. Okay lang yung storage space. May 12-volt socket na rin. Hindi dampen yung glove box. May vanity mirror with light yung sun visor. Same sa front passenger. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Black leather seats. Sa door panel, hard plastic. Hard plastic din yung armrest. Power window switch na automatic. Walang grab handle sa B-pillar. Nakaset na to sa driving position ko, yung legroom. Okay lang yung kneeroom, hindi masikip, hindi rin maluwag. Nasa around 3 inches pa yung allowance. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa. May slide adjustment kung gusto mo lang bawasan yung legroom. Hindi flat yung floor, medyo mataas din yung hump. Walang AC vent, wala ring USB port. Medyo bitin lang yung foot space sa middle seat. Yung sitting position, okay lang. Hindi rin matigas yung upuan. Ito nga lang backrest, naka-protrude compare sa side. Yung headroom, nasa 4 to 5 inches pa yung allowance. Okay din yung sitting position, hindi siya upright or 90 degrees kasi reclining seat naman to. Check natin yung cargo space. Boxy yung design ng rear end na okay naman. May pagka-retro-inspired yung styling. Same lang yung door handle sa front, equipped ng smart entry button. LED yung taillight. May reverse camera. Parking sensor. Check natin yung cargo space. Ganito yung storage space. Medyo malaki na rin. Medyo mahaba lang yung fifth door pag naka full swing. Hindi ko na na-check yung engine bay kasi may ribbon. Pero yung engine specs, 2.7 liter gasoline engine. Based sa engine specs, malakas na rin yung power output. Pero mas curious ako sa fuel consumption nito. Pa-like na lang and subscribe. Paalam.